Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang isang mambabarang. Hawak ito ng mga Amerikano. May dala-dala itong tungkod at nakabalabal. At naglabas ito ng isang itim na libreta. Nagsimula ang isang espiritual na laban. Ang gubat ay tila nagwala. Ang mga puno ay nagsimulang gumalaw. At ang langit ay naging kulay dugo. Akala niyo ba ay midanon lang nang gagaling ang aking lakas? Sigaw ni Sakay. Tumayo si Sakay ng matuwid at hinawakan niya ang kanyang mahabang buhok. At ito'y biglang kanyang pinutol gamit ang kanyang itak. Ito ay isang sakripisyo. Ang buhok na ito ay sumpa ng kalayaan. Kung kailangan dumanak ang aking dugo para magising lang ang bulag ninyong kaisipan, tatanggapin ko ito ng buong puso. Malakas na sigaw ni Sakay. Isang nakakabing tunog ng kidlat ang umalingaw-ngaw sa paligid. Nang putulin ni Sakay ang kanyang buhok, isang puting liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan. Hindi ito nanggagaling sa agimat, kundi galing ito sa kanyang kaluluwa mismo. Ang mga Pilipinong traidor ay biglang natauhan na para bang binuhusan ng malamig na tubig. Nalaglag ang kanilang mga baril. At ang mambabarang ay biglang sumigaw at nanginig. At tila ba nasunog ang katawan nito at naging abo. Matapos masilayan ng mga dayuhang Amerikano ang mga pangyayari, umatras sa mga putik. Natalo sila sa gabing iyon. Hindi dahil sa mas malakas na armas ang ginamit ni Sakay, kundi dahil sa tibay ng isang loob ng isang tao na handang talikuran pati ang kanyang kapangyarihan para sa bayan. Pero alam ni Sakay, ito ay panandali ang tagumpay lamang. Alam niya na ang susunod na patibong ay hindi na sa bundok gaganapin. Ang susunod na laban ay gaganapin na sa isang piging. Sa isang kasiyahan, kung saan ang kamay ng mga dayuhan ay tila ba nag-iimbita ng kapayapaan. Ngunit ito ay katraidoran. Muntalan, itago niyo na muna ang medalyon. Sa susunod na pagkakataon na makikita nila ako, wala na akong suot na agimat. Dahil ang agimat na kailangan ng bayan ay ang aking kamatayan. Malungkot na wika ni Sakay. Mga kamisteryo, dito na muna natin iiwan ang ating general. Isang sugatan. Maikli na ang buhok, pero nagniningas ang paninindigan. Dito natatapos ang labanan sa bundok at magsisimula na ang katraidoran o trahedya sa kapatagan. Handa na ba kayo sa huling bahagi? Kung paano hinarap ni Sakay ang bitayan ng walang takot at kung paano naging alamat ang kanyang huling hininga. Ituloy natin ang kwento sa kabatagan. Mga kamisteryo, dumating na tayo sa bahagi ng pinakamadilim na kasaysayan ni General Macario Sakay. Hulyo 1906. Isang imbitasyon ang natanggap ng General. Isang piging sa Cavite. At nalalahas sa sulat na, General, sumuko ka na. Ang iyong pagsuko ang magiging susi para payagan ng mga Amerikano ang pagbuo ng gobyerno ng Pilipinas. Bayani kang susuko para sa kapayapaan. Iyon mga kamisteryo ang nalalahad sa sulat.
Si Sakay, na laging handa sa labanan, ay nagpakumbaba. Nilinis niya ang sarili. Nagbihis ng marangal. At sa unang pagkakataon, iniwan ang kanyang armas. Habang nasa gitna ng sayawan, biglang namatay ang mga ilaw. At sa muling pagluwanag nito, ang mga Amerikanong opisyal na kanina ay nakangiti, ngayon ay may nakatutok ng baril sa dibdib ng general. Inaaresto ka namin, Sakay, sa salang pagrebelyon. Wala kang kwentang rebelde. Isa kang bandido. Wika ni Colonel Smith. Sa pangyayaring iyon, dagli ang hinanap ni Sakay ang kanyang medalyon sa kanyang dibdib. Pero naalala niya. Iniwan niya ito. Hindi dahil sa nakalimot siya, kundi dahil naniwala siya sa salita ng dangal, sa salita ng kaaway.